Kasunod na nakaraang kabanata, matapos marinig ang mungkahi ni Kinnan, itinaas ni Blood Eye ang kanyang hinlalaki bilang papuri. Napakagaling ng paraang ito. Habang si Xiu Shenliang naman ay napabuntong hininga, napakatuso ng pamamaraan, habang iniisip, mabuti na lang at hindi ko kaaway si Kinnan ngayon. Inilagay ni Kinnan ang kanyang kamay sa kanyang kaliwang mata at ginamit ang kanyang T-God of War's left eye. Agad niyang natuklasan ang kahinaan sa pormasyon ng mga immortal na monarka. Minarkahan ni Kinnan ang mga posisyon sa pormasyon at sinabi sa kanyang mga kasama, atakihin ninyo ang 3 lugar na iyan. Agad na sumang-ayon ang grupo ng demonyong monarka ng 8 ilaw, sige. Habang si Mongheng Yuanji ay nagsimula ng umatake at nagsabing, panoorin ninyo kami. Sunod-sunod ngang inatake ng grupo ang mga lugar na minarkahan ni Kinnan. Nang makita ni immortal na monarkang Jiangju na nasira ang kanyang pormasyon, agad siyang sumigaw, mga walang hiya. Mga bastardo! Sa sandaling ito, ang mga halimaw ng sumpa ng dugo ng 10 mangkukulam ay lumabas din mula sa butas ng pormasyon. Nahirapan si immortal na monarkang Jiangju na umiwas sa kaliwat kanan. Habang lumalaban, inisip niya, Kinnan, hintayin mong matapos ito, tignan natin kung paano kita paparusahan. Pagkatapos, tinipon ni immortal na monarkang Jiangju ang kanyang immortal na enerhiya sa kanyang palad na lumikha ng isang daloy ng kidlat. Nang makita ito ni Kinnan, agad siyang nagtaka, magsisimula na siyang gumamit ng kagamitang dao, ha? Kaya't iniunat niya ang kanyang kamay at ang sabling pambasak langit ay agad na lumitaw. Nang makita ang paglaho ni Kinnan, nagulat si Blood Eye at nagtanong, Kinnan, ano ang binabalak mo? Ginamit ni Kinnan ang kanyang isang hataw na patawid langit at hinampas ang kagamitang dao na kalalabas lang ni immortal na monarkang Jiangju. Agad na nawala ng bisa ang kagamitang dao nito. Nagalit si Jiangju at sumigaw, Kinnan, dahil ikaw na mismo ang nagpahamak sa sarili mo, huwag mo akong sisisihin sa pagiging walang awa. Pagkasabi nito, galit siyang sumugod kay Kinnan at sumigaw, tanggapin mo to. Bago pa man makatira si immortal na monarkang Jiangju, naglaho na si Kinnan. Muli niyang ginamit ang isang hataw na patawid langit para basagin ang espada ni immortal na monarkang Zhugang. Natakot si immortal na monarkang Zhugang at sumigaw, Kinnan. Galit namang sumigaw si Du Yuehe, napakalupit ng batang ito. Gusto niyang sirain ang ating mga kagamitang dao para pahinain ang ating lakas pandigma. Nang makita ng demonyong monarka ng 8 ilaw ang ginawa ni Kinnan, napasigaw siya, ang galing niyan. Biglang lumitaw si Kinnan sa tabi niya na ikinagulat nito. Sinabi ni Kinnan, sa ganitong paraan, mas tatagal ang pakikipaglaban nila sa mga kakaibang hayop. Masayang sinabi ni Mongheng Yuanjai, kapatid na Daoist Kinnan, tunay kang ang isang huwaran para sa akin. Si Ming Wang, mula sa loob ng kalderong tagahilom ng langit, ay inilabas ang kanyang ulo at kinausap si Kinnan, Kinnan, tapos ka na bang maglaro? Kung tapos na, huwag ka nang magbagal. Ang kapangyarihan ng sumpa ng dugo ng 10 mangkukulam ngayon ay hindi na kasing lakas ng dati. Di magtatagal, malilipol din sila ng mga henyong ito. Kaya dapat samantalahin natin ang pagkakataong ito para bumalik sa loob ng bangin. Nainis si Xiu Shenliang at nagtanong, hindi naging madali ang pagtakas natin. Bakit kailangan nating bumalik? Hindi ba't pagpapahamak lang iyon sa sarili? Sumagot si Ming Wang, huwag ninyong kalimutan, sa pamamagitan ng pag-akyat sa hagdanan ng pag-akyat sa pagka-immortal, makakapasok tayo sa pinakamalalim na bahagi ng sinaunang labing ito. Nakamot ni Kinnan ang kanyang ulo at napatawa ng pilit, hahaha, muntik ko na talagang makalimutan. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga kasama, 4 na kapatid na Daoist, babalik ako ngayon sa kailaliman ng mga labi. Gusto niyo bang sumama sa akin? Lahat sila ay syempreng sumang-ayon. Syempre, sasama kami. Isa itong napakagandang pagkakataon. At habang abala ang grupo ni immortal na monarkang Jiangju sa pakikipaglaban sa mga halimaw, ang 5 kasama ay agad na pumasok pabalik sa lihim na lugar. Nagulat si immortal na monarkang Jiangju at sumigaw, umasok sila ulit. Nag-aalalang sumigaw si immortal na monarkang Guqing, hindi maganda ito. Sa loob ng mga labi, wala na ang sumpa ng dugo ng 10 mangkukulam. Ngayong pumasok sila, wala nang panganib na haharapin nila. Madali nilang makukuha ang kahit anong gusto nila. Habang lumalaban sa isang halimaw, sinabi ni immortal na monarkang Zhugang, ang sumpa ng dugo ay pumapansin lamang sa mga may mataas na cultivation.
kung nakapasok ang grupo ni Kinnan, kaya rin ni Zhu Zihuang. Pagkatapos ay nag-utos siya sa iba pa, pumasok na kayo ngayon sa lagusan. Kailangan niyong mag-ingat. Agad na sumunod ang grupo ni Zhu Zihuang. Sige po. Pagkatapos, pinangunahan ni Zhu Zihuang ang grupo papasok. Tayo na. Sa loob ng lihim na lugar, mukhang nag-aalala si Kinnan. Ang hagdanan ng pag-akyat sa pagka-immortal na ito ay hindi maaaring liparin ng direkta. Kailangan nating umakyat ng paisa-isang baitang. At nagpatuloy ang grupo sa pag-akyat sa hagdanan. Hindi nila alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Habang naglalakad, pinunasan ni Xu Shenliang ang kanyang pawis at nagreklamo, hanggang kailan pa ba tayo akyat bago makarating sa dulo? Sa wakas, nakarating din sila sa isang sinaunang templo. Pagdating pa lang, sumigaw na ang demonyong monarka ng 8 ilaw. Ano ba naman tong sira-sirang templo na to? Bakit parang pinipigilan ang kapangyarihan ko? Mula sa loob ng kalderong tagahilom ng langit, sinabi rin ni Ming Wang, nararamdaman ko rin ang pagpigil. Nag-isip si Mongheng Yuanjay, ang templong ito posible kayang ito ang sinaunang templo ng Balong, ang nangunguna sa 8 sinaunang templo. Nagulat si Kinnan at nagtanong, 8 sinaunang templo. Ano iyon? Ipinaliwanag ni Mongheng Yuanjay, ang 8 sinaunang templo ay isinilang mula sa langit at lupa. Lalo na itong sinaunang templo ng Balong, sinasabing malapit na nitong malampasan ang antas ng isang kagamitang dao. Nainis ang demonyong monarka ng 8 ilaw at sinabi, sayang ang buong araw na pagod natin, isa lang palang kayamanan ng Budismo. Nakakabagot. Sinabi ni Kinnan, ano man yan, pumasok muna tayo at tingnan. Dire-diretsong pumasok si Kinnan sa loob ng malaking bulwagan. Nakita niya ang isang batong bilog at sa likod nito ay maraming mga estatwang bato. Nag-aalalang nagtanong si Kinnan, ano ang nangyayari dito? Sumagot si Mongheng Yuanjay, mula pa noong unang panahon, ang Buddha at demonyo ay magkalaban. Itong patak ng dugo ng demonyo ay ginamit pa ang sinaunang templo ng Balong para palakasin ang sarili. Naisip ng demonyong monarka ng 8 ilaw, ibig sabihin, ang antas ng patak ng dugong ito ay mas mataas pa kaysa sa sinaunang templo ng Balong, kaya kahit ang isang yaman ng Budismo ay kailangang yumukod dito. Hahaha, tawa ni Xu Shenliang. Hindi ako binigo ng kalangitan. Alam ko nang mayroong isang yaman ng landas ng demonyo rito. Sa sandaling iyon, itinuro ni Ming Wang ang isang sulok at sinabi sa grupo, tingnan ninyo roon. Napatingin ang grupo sa mga estatwa sa harapan. Agad itong nakilala ni Mongheng Yuanjay. Sumigaw siya, lintik. Ang 4 na kasamaan ng 10 sinaunang kasamaan. Sinabi rin ni Ming Wang, sila ang nasa pinakahulihan ng listahan. At base sa sitwasyon, mukhang ginawa silang estatwa habang buhay pa at inilagay dito. Medyo nag-alala si Kinnan at naisip, ang gawing estatwa ang 4 na sinaunang kasamaan, anong klaseng kapangyarihan ito? Naiinis na sumigaw si Ming Wang, hindi ko sinabing tingnan ninyo ang 4 na sawing palad na iyan. Ang gusto kong tingnan ninyo ay kung yung 2 estatuang iyon ay ang mga estatwa ng mga sinaunang tao. Nang marinig ito, agad na nagulat ang demonyong monarka ng 8 ilaw at si Mongheng Yuanjay. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang baba at nag-isip, ano? Ito ba ang mga estatwa ng mga sinaunang tao? Muling nagmukhang walang alam si Kinnan at nagtanong, ano ang mga estatwa ng mga sinaunang tao? Napailing na lang si Ming Wang sa kamangmangan nito. Ni ito hindi mo alam? At muling kinailangang ipaliwanag ni Ming Wang sa kanya. Ayon sa alamat, sa simula ng paglikha ng 9 na langit na lupain ng mga immortal, mayroon lamang 108 na nilalang. May mga tao at may mga halimaw sa kanila na tinawag ng mga sumunod na henerasyon bilang sinaunang tao. Dahil sa hindi malamang dahilan, lahat sila ay naging estatwa na nagkalat sa buong kalawakan. Bawat isang estatwa ng sinaunang tao ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan at may kaugnayan sa mga sinaunang sikreto. May nagsabi pa na kung sino man ang makakakolekta ng lahat ng estatwa ay magkakaroon ng kapangyarihang lumikha ng bagong mundo. Napabuntong hininga si Blood Eye, kung makakalikha nga ng bagong mundo, walang nakakaalam. Pero kung makokolekta ang lahat ng estatwa, siguradong isa itong napakalaking pagkakataon. Sumingit si Mongheng Yuanjay, tunay ngang mga estatwa ng mga sinaunang tao. Sa aming sinaunang templo ng Bodhi, nagkaroon kami dati ng isang estatwa, pero nawala ito sa hindi malamang dahilan.
Dagdag pa ng demonyong monarka ng 8 ilaw, hindi lang mga estatwa ng mga sinaunang tao ang narito. Nariyan din ang kalamidad ng buhay at kamatayan, ang pangalawang pinakamahalagang yaman ng sektang Illusory Immortal Dao na nawala mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. At yung sirang sandata, yan ang personal na kagamitang dao ng kataas-taasang manginginomang dugo. Napakaraming yaman dito, sinong makapangyarihang nilalang ang may gawa ng lahat ng ito? Hinawakan ni Mongheng Yuanji ang kanyang baba at nag-isip, tunay ngang kahina-hinala. Nagsimulang kilabutan si Xiu Shenliang. Hala, hindi naman siguro ako mamamatay dito ngayon, no? Biglang may umalingaw na hagiki. Hihe, hindi ba't kanina lang ay tuwang-tuwa kayo? Bakit ngayon ay tahimik na kayong lahat? Nagulat ang grupo ni Kinnan at lumingon. Sino yan? Isang babae ang lumitaw at sinabi, isang grupo ng malalaki at malalakas na lalaki, pero duwag pala. Nagtakang nagtanong ang demonyong monarka ng 8 ilaw, ikaw hindi kaya ikaw ang Dao o spirit ng lupain ng biyayang immortal na ito? Naisip niya, ang aura ng babaeng ito ay halos kasama na ng buong lugar. Sumagot ang babae, may mata ka rin palang demonyo ka. Tama, ako nga ang Dao o spirit ng lugar na ito, Siling Lanlan. Sabay na napasigaw ang demonyong monarka ng 8 ilaw at si Mongheng Yuanjai, totoo ngang isang Dao o spirit. Sumigaw si Mingwang, napakahiwaga ng lugar na ito. Nakabuo pa talaga ng isang Dao spirit. Nagulat si Kinnan at nagtanong, bihira lang ba ang isang Dao spirit ng lupain ng biyayang immortal? Muling kinailangang magpaliwanag si Mingwang. Bata, may alam ka ba talaga? Sasabihin ko sa'yo, sa buong 9 na langit na lupain ng mga immortal, ang mga lupaing nakakabuo ng Dao spirit ay mabibilang lang sa 1 o 2. Kapag ang isang lupain ay may Dao spirit, kaya na nitong mag-cultivate ng mag-isa at sumipsip ng enerhiya ng langit at lupa. Hindi lang nito hindi ubusin ang mga yaman, bagkus ay lalo pa itong lalakas. Naintindihan na rin ni Kinnan. Ah, ganoon pala. Pagkatapos ay tinitigan niya Siling Lanlan ng may pag-iimbot, iniisip, kung mapapasunod ko ang Dao spirit na ito na kilalanin ako bilang amo, hindi ba't magiging akin ang buong lugar na ito? Agad na umatras Siling Lanlan. Ikaw. Anong klaseng tingin yan? Sinasabi ko sa'yo, ano man ang binabalak mo, kalimutan mo na iyan habang maaga pa. Napakamot na lang sa ulo si Kinnan. Saan naman napunta ang isip ng batang ito? Muling nagsalita ang demonyong monarka ng 8 ilaw, Ling Lanlan, dahil ikaw ang Dao spirit ng lugar na ito, siguradong alam mo ang mga sikreto rito. Maaari mo bang sabihin sa amin? Huwag kang mag-alala, siguradong hindi ka namin pababayaan. Sumagot si Ling Lanlan, nananaginip ka ba ng gising? Kung sikreto nga, bakit ko naman sasabihin sa inyo? Pagkatapos ay ngumiti siya ng may katusuhan. Pero, maaari akong makipagtulungan sa inyo. Alam kong gusto ninyo ang mga yamang ito, pero sasabihin ko sa inyo, ang pilit na pagkuha sa mga ito ay hahantong lang sa kamatayan. Subukan ninyong kausapin ang mga yaman, baka sakaling magustuhan nila kayo at piliin kayo. Naisip ni Kinnan, hindi kaya kami niloloko ng batang ito. Inilabas ni Mingwang ang kanyang ulo at nagtanong, kung hindi namin makuha ang mga yaman, wala na bang ibang paraan? Sinabi ni Ling Lanlan, meron, syempre. Pero, pagkatapos ninyong kunin ang patak ng dugo ng demonyo, saka ko lang sasabihin sa inyo. Nagtaka ang demonyong monarka ng 8 ilaw, maaari bang kunin ang dugong iyan? Ipinaliwanag ni Ling Lanlan, lahat ng bagay dito ay maaari ninyong subukang kausapin, kasama na ang patak ng dugong iyon. Pero kapag nakuha ninyo na ito, kailangan ninyong tanggalin ang selyo sa altar na ito para makalaya ako. Kung hindi, hindi ko sasabihin sa inyo ang lahat ng sikreto tungkol sa lupaing ito. Humalakhak ang demonyong monarka ng 8 ilaw. Ha! Kapag nakuha ko na ang dugo, siguradong aalisin ko ang selyo para sa'yo. Kinnan, kayo na ang bahalang kumausap sa ibang mga yaman. Ipaubayan niyo na sa akin ang dugong ito. Sumang-ayon si Kinnan, sige, sayo na iyan. Naisip niya, base sa sinabi ng batang ito at sa sitwasyon dito, ang posisyon ng patak ng dugo sa sinaunang templo ng Balong ay parang isang pinuno. Kung makuha natin ang dugo, kahit hindi natin makuha ang ibang yaman, maaari nating gamitin ang dugo para pilitin silang sumunod sa atin. Sumingit si Mingwang, kung kailangan ninyo ng tulong, sabihin nyo lang. Sinabi ni Mongheng Yuanjai, kapatid na Daoist na 8 ilaw, bilib ako sa iyo.
Mayabang na sumagot ang demonyong monarka ng 8 ilaw, huwag kayong mag-alala. Pagkatapos kong magtagumpay, hinding-hindi ko kayo pababayaan. Nakikipag-ugnayan ang demonyong monarka ng 8 ilaw sa esensya ng dugo, at ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay patuloy na lumalakas. Nagbigkas si Mongheng Yuanji ng isang dasal, Amitabha Badha. Mula sa loob ng kalderong tagahilom ng langit, pinaalalahanan ni Mingwang si Kinnan, ipasok mo muna ang kaldero sa loob ng mga estatwa ng mga sinaunang tao. Sa sandaling iyon, may mga taong pumasok mula sa labas. Ang dami palang sirang kagamitang dao dito, ha, sabi ng grupo ni Zilay na kararating lang. Yung 4 na estatwang iyon, ang 4 na kasamaan ba yan? Tingnan ninyo. Sa altar, may isang patak ng dugo ng demonyo. At ang babae sa altar, hindi kaya siya ang dao spirit ng lugar na ito? Walang bahalang sumagot si Linglanlan, ano ang nakakagulat dyan? Sasabihin ko sa inyo, kung sino man ang makakuha ng patak ng dugong ito, makikipagtulungan ako sa kanya, sasabihin ko sa kanya ang lahat ng sikreto ng lugar na ito, at tutulungan siyang makuha ang lahat ng pinakamataas na yaman. Nagsalita si Xiao Yu, kami ay mga demonyong cultivator, kaya hayaan ninyong kami ang kumuha ng dugo ng demonyo. Pigilan ninyo ang grupo ni Kinnan at kung maaari, patayin inyo sila. Sumagot si Jujay, ipaubayan nyo na sa amin mula sa sektang Bodhi na pamatay demonyo. Ang paglipol sa mga demonyo ang aming espesyalidad. Samantala, patuloy pa rin ang demonyong monarka ng 8 ilaw sa pakikipag-ugnayan sa dugo ng demonyo, at ang demonyong aura ay bumabalot sa kanya. Umupo na rin ang mga disipulo mula sa sektang Bodhi, at sinubukang agawin ang pakikipag-ugnayan sa dugo. Bigla, sumugod si Jujay dala ang isang gintong mangkok para atakihin ang demonyong monarka. Mamatay ka na, demonyo! Pagkatapos, ibinato niya ang mangkok diretso sa ulo nito. Isang tama lang nito ay tiyak na basag ang bungo at kamatayan ang resulta. Nang malapit na ang mangkok sa demonyong monarka, patuloy pa rin ito sa kanyang ginagawa. Ngunit sa huling sandali, sumugod si Kinnan at iwinasiwas ang sabling pambasak langit para salagin ang gintong mangkok. Itinaas ni Kinnan ang kanyang sable, itinuro ang mga kalaban, at sinabi, gusto niyo siyang galawin? Kailangan niyo munang dumaan sa amin. Pagkatapos, pinaalalahanan ni Kinnan ang kasama, monarka, ipagpatuloy mo lang ang pakikipag-ugnayan sa dugo. Kami na ang bahala dito. Naisip ng demonyong monarka, sa ngayon, sila na lang ang maaari kong pagkatiwalaan. Sa kabilang banda, lumundag si Mongheng Yuanji at nagsabi, nakababatang kapatid, huwag kang bastos. Ang kapatid na Daoist na 8 ilaw ay mabuting kaibigan ng iyong nakakatandang kapatid. Umurong na kayo. Galit na sumigaw si Jujay, may mukha ka pa para tawagin ang sarili mo na aming nakakatandang kapatid. Sumugod si Zhu Zihuang at itinutok ang kanyang sibat kay Kinnan. Kapatid na Daoist Kinnan, pasensya na. Kasabay nito, ilang sinag ng enerhiya ang sumugod patungo kina Kinnan at Mongheng Yuanji. Walang bahalang ipinatawag ni Kinnan ang kanyang kagamitang dao, ang kalderong tagahilom ng langit. Agad na sinipsip ng kaldero ang lahat ng atake. Pagkatapos, sinimulan niyang i-refine ang lahat ng enerhiyang nasipsip nito. Nagulat si Zhu Zihuang nang makita ito at sumigaw, mayroon ka palang kagamitang dao. Inilabas ni Mingwang ang kanyang ulo at nagreklamo, lintik. Ano nang ginagawa mo? Malapit na akong magtagumpay sa pakikipag-ugnayan sa mga estatwa ng mga sinaunang tao, tapos bigla mo akong ipinatawag. Ipinaliwanag ni Kinnan, marami sila sa kabilang panig, at hindi natin alam kung ano ang mga kakaibang pamamaraan nila. Kung magambala nila ang demonyong monarka, tayo ang malaking talo. Kaya kailangan kitang abalahin para bantayan ang lugar na ito. Sumagot si Mingwang, dahil hindi mo pala kayang mabuhay nang wala ako, sige na, tutulungan na kita sa pagkakataong ito. Sinabi ni Kinnan kay Mingwang, kung ganoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang panig ng demonyong monarka. Ako na ang haharap sa grupo ni Xiao Yu. Itinaas ni Mingwang ang kanyang hinlalaki. Sige, ako na ang bahala. Agad na sumugod si Kinnan sa mga taong gustong umagaw sa dugo ng demonyo. Nagulat ang grupo ni Zilay at napatayo. Kinnan, aatakihin mo rin si Xiao Yu. Ginamit ni Kinnan ang kanyang teknike, ika-4 na anyo ng God of War, ganap na pagpatay sa libu-libong kawalan. Iwinasiwas niya ang kanyang sable at nagpakawala ng isang atake ng Ki Saber Intent.
Ngunit nang handa nang sumalag ang grupo ni Zilay, biglang lumiko ang atake ni Kinnan. Natakot si Zilay at sumigaw, hindi maganda. Naisip niya, napakahiwaga ng sining ng sable ng batang ito. Kaya niyang direktang lampasan kami para atakihin si Xiaoyu. Malapit nang tumama ang atake sa grupo ni Xiaoyu nang biglang may sumabog na demonyong aura mula sa katawan nito na sumalag sa atake. Naisip ni Kinnan, ito siguro ang kapangyarihang demonyo sa loob ng katawan ni Xiaoyu. Hindi ko akalaing kaya nitong protektahan ang amo nito ng kusa. Muling iwinasiwas ni Kinnan ang kanyang sable ng ilang beses. Kung hindi gumagana ang isik-eveg tweet ni kay Xiaoyu, babaguhin ko ang paraan. At ang kanyang gi-saber intent ay bumaling sa tatlong kasama ni Zilay na nagpahirap sa kanila. Jujay, bumalik kayo at tumulong. Masyadong malakas si Kinnan. Kailangan nating gamitin ang lahat ng ating lakas para harapin siya. Huwag nating hayaang magambala niya si Xiaoyu. Si Jujay, na nakikipaglaban kay Mongheng Yuanji, ay sumang-ayon, sige. Pagkatapos, sumugod siya para atakihin si Kinnan. Mamatay ka na, Kinnan. Sumagot si Kinnan, dumating ka rin para harapin ako. Tamang-tama. Habang pinapanood ang laban mula sa itaas, naisip ni Ling Lanlan, hindi ko akalain na ganito kalakas ang cultivation ng batang ito. Kung matagumpay akong makalaya sa selyong ito, maaari kong pag-isipang isama siya sa lugar na iyon. Sa sandaling iyon, biglang sumabog ang demonyong aura mula sa dugo ng demonyo sa ibabaw ng altar. Nagulat si Kinnan at sumigaw, nag-react na ang dugo ng demonyo. Napansin din ni Jujay, mukhang nagiging epektibo na ang pakikipag-ugnayan nilang dalawa. Sa puntong ito, inilabas ni Mingwang ang kanyang ulo mula sa kaldero at sinabi, Kinnan, Monghe, huwag na kayong tumunganga dyan. Ibigay ninyo ang lahat ng inyong immortal na enerhiya sa kaldero para pasabugin ko na lang ang mga batang yan. Sabay na sumagot sina Kinnan at Mongheng Yuanji, sige. At sabay nilang ipinasa ang kanilang enerhiya sa loob ng kalderong tagahilom ng langit. Isang pulang-pulang mata ang lumitaw sa loob ng kaldero, at isang dugong liwanag ang nagsimulang kumalat. Natakot si Zilay at sumigaw, patay. Mga kapatid, ilabas na ninyo ang lahat ng alas ninyo. Kailangan lang nating tumagal ng 100 hininga, at sa oras na iyon, siguradong magtatagumpay ang grupo ni Xiaoyu. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa dugo ng demonyo. Nagulat si Kinnan at nagtanong, ano nang nangyayari?